Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa tuwing kapistahan, salo-salo o simpleng inuman dito sa ating bansa, madalas nating makita ang lambanog sa lamesa, hindi ba? Lalo na sa probinsya. Isa nga ito sa mga sinaunang alak nating mga Pilipino. Para sa karamihan, ito ay simbolo ng tradisyon at kultura. Subalit para sa iba, ang lambanog ay may uugnay sa masamang lasa, ng pagkalason, pagkabulag at kamatayan. Sa ating video ngayon, alamin natin kung ano nga ang murang lambanog at kaugnayan nito sa pagkamatay ng aning mga turista sa ibang bansa. Ang lambanog. Ang lambanog ay isang tradisyonal na alak ng Pilipinas na ginagawa nga mula sa katas ng bulaklak ng niyog, na mas kilala bilang tuba. Nung sinaunang panahon, itinuturing nga ang lambanog na isang popular na inuming nakalalasing. At ito nga ang isa sa pinakakilalang lokal na alak bago pa man ang gin, tanduay o Red Horse. Karaniwan gawa ang tuba mula sa Quezon, Laguna, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon. Tinatawag ding na coconut wine ang lambanog at natural itong nagtataglay ng ethanol. Ang parehong chemical nga na nasa beer, wine at whiskey. Paano nga nagkakaroon ng ethanol? Una, pagkuha ng tubig nyog o palm sap. Kukunin nga ang katas mula sa bulaklak ng nyog o palm tree. Pangalawa, fermentation o pagbuburo. Ang nakuhang katas nga ay binuburo gamit ang yeast. Sa proseso na ito, nako-convert ang natural sugar sa katas patungo sa ethanol. Distillation. Pagpapakulo at pagko-condense. Ang fermented liquid ay pinakukulo. Dito, pinapainit nga ang nabuong alak para ihiwalay ang alkohol. Sa distillation, may tatlong bahagi ng lumalabas na likido. Una, heads o ang unang patak. Ito ang pinakadelikado. Mataas ang methanol at dapat tinatapon. Pangalawa, hearts o ang gitnang patak. Ito ang tunay na lambanog, mataas ang ethanol, ligtas kapag tama ang proseso. Pangatlo, tails o ang huling patak. Mabigat ang lasa, minsan ibinabalik sa susunod na distillation. At kapag natapos na nga ang lambanog, ang itsura nito ay malinaw at walang kulay. Mataas ang alcohol content ng lambanog na karaniwan ay 40 hanggang 45%. Kung aamuyin ito, bahagyang amoy ng nyog ang lambanog. Sa ibang bansa, tinatawag naman na coconut vodka ang lambanog. Sa kabuuan, ang lambanog nga ay ligtas na inumin at kaya ng ating katawan na iproseso ang ethanol na nasa lambanog. Pero sa kabilang banda, nagkaroon nga ng balita mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na meron umanong nasasawi dahil sa pag-inom ng lambanog. At ang dapat ngang sisihin dito ay ang chemical na methanol. Ang methanol ay kilala rin bilang methyl alcohol, wood alcohol, wood spirits at cabinol. Ito ay chemical na maraming pinagagawitan tulad ng paint thinner. Produkto rin ito ng fermentation ng alcoholic at non-alcoholic na inumin. Ang hindi tamang distillation process ng lambanog ay maaring magbunga ng mataas na concentration ng methanol na nakakalason nga para sa tao. Walang amoy at walang lasa ang methanol. Ito ay ginagamit bilang extender para sa ethanol dahil hindi nito pinapalabnaw ang lasa ng inumin tulad ng lambanog. At para nga sa ating kwento ngayon, dito sa Pilipinas, mayroong mga insidente kung saan may mga nasawi nga dahil sa pag-inom ng nasabing lambanog. At bukod sa Pilipinas, mayroon ding ilang insidente ng mga kabataang namatay dahil sa pag-inom ng lambanog. Atingan talakayin ang mga insidenteng ito at bakit nga sinasabing nakakalason ang lambanog. Noong December 2018, siyam nga ang nasawi matapos umanong malason sa pag-inom ng lambanog sa magkakahiwalay na insidente sa Calamba at Santa Rosa, Laguna. Ayon nga sa mga balita, nag-inuman ang 5 lalaki ng lambanog sa Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. At kinabukasan, ang mga uminom nga ng lambanog ay nakaranas ng pananakit ng tiyan, dahilan para isugod sila sa pinakamalapit na ospital kung saan kalaunan sila nga ay sunod-sunod na namatay.
Gayon nga din na nangyari sa Barangay Sukol, Calamba, Laguna kung saan 5 mga magkakaibigan ang namatay din sa magkakahiwalay na ospital matapos uminom ng lambanog. Kwento nga ng nanay sa isa sa mga biktima, napansin niyang tumirik ang mata ng kanyang anak at hindi na ito nakapag-almusal isang araw matapos uminom ng lambanog kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang iba pang mga nasawi ay isa-isang nakaramdam ng iba't ibang sintomas tulad ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pananakit ng dibdib at panlalabo ng mata. At kalaunan nga matapos makaranas ng mga sintomas na ito, sila ay binawian ng buhay. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis, lumalabas na iisang brand lamang ng lambanog ang ininom ng mga biktima sa Calamba at Santa Rosa. Pero hirap silang matunton ang manufacturer dahil wala itong address. At wala din itong Food and Drug Administration registration at manufacturing date. Nagpositibo naman sa mataas na methanol ang lambanog na ininom ng mga biktima. At simula nga nagkaroon na ng outbreak ng methanol poisoning sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Tinatayang nasa 21 ng mga katao nga ang binawian ng buhay at marami pa ang ibang nalason mula sa lambanog na ito na may mataas na methanol content. Karamihan nga sa kanila ay uminom ng lambanog dahil Christmas party noon. Pero hindi lamang sa Pilipinas may insidente ng pagkasawi dahil sa alak tulad nga ng lambanog. Taong 2024, isang tahimik na bansang dinadayo ng mga turista ang biglang naging sentro ng isang nakakilabot na trahedya. Isang insidente nga na kumitil ng napakaraming buhay, hindi dahil sa aksidente kundi dahil sa alak. At ang insidente nga na ito ay nangyari sa Vang Vieng, Laos. Ang Laos ay isang mahirap na landlocked sa bansa sa Timog Silangang Asya na isang sikat na destinasyon para sa mga turista, particular na nga sa mga backpacker na naghahanap ng party at adventure sports. Ang Vang Vieng nga ay isang rural na bayan sa Hilagang Laos na kilala dahil ang lugar ay kilala sa excessive drinking. At sa lugar na ito pinaniniwalaang madali ding makakuha ng ipinagbabawal na gamot. At taong 2012 nang isinira nga ng gobyerno ang maraming bar at activity sa lugar na ito. Dahil gusto ng kanilang gobyerno na muling gawin ang lugar ng isang eco-paradise at adventure travel hub. Ang impormasyon nga sa buong pangyayari ay limitado lamang dahil ang Laos ay isang one-party communist state na nililimitahan lamang ang impormasyon na kanilang inilalabas. Ang Foreign Ministry at ospital kung saan dinadala nga ang mga biktima ay tumangging magbigay ng komento hinggil sa mga nangyaring insidente. Ayon sa mga balita, may 2 Australian citizen ang biktima ng methanol poisoning o ang tinatawag sa atin na lambanog poisoning. Ang mga biktima na ito ay kinilalang si Holly Bowles at Bianca Jones na parehong 19 years old mula sa Melbourne, Australia. Karamihan sa Australia, ang mga batang may ganitong edad ay pinapayagan ng kanilang mga magulang na pumunta sa ibang lugar para nga mag-adventure. At ang parehong biktima nga ay parehong miyembro ng Beaumaris Football Club. Ang 2 dalaga ay mag-best friend na kilala bilang masayahin at adventures. Ang magkaibigan ay nagdesisyon nga na mamasyal sa Thailand at Laos. Habang nasa Laos, nag-check-in ang magkaibigan sa Nana Backpacker Hostel. At November 11, 2024, nang sumama nga sina Holly at Bianca sa iba pang mga guests ng hostel. Sila nga ay uminom ng Lation Vodka na inalok mismo ng hotel. Sila nga ay uminom ng Lantioan Vodka na inalok mismo ng hotel. O ang pinaniniwalaang lambanog. Nang madaling araw nga ng November 12, 2024, lumabas nga sina Holly at Bianca ng hostel para uminom ng alak. Nang kinaumagahan, bumalik na ang magkaibigan sa hostel. At makalipas nga ang ilang oras, itinakbo na sa ospital ang magkaibigan matapos dumaing na hirap na silang huminga. Nung una nga, dinala lamang sila sa isang klinik. At sa klinik nga na ito, pinaniniwalang walang sapat na kagamitan o lunas para sa mga sitwasyon na meron sina Holly at Bianca na mga oras na iyon. At nang lumala nga ang sitwasyon ng 2 babae, si Holly ay inilipat sa Bangkok Hospital sa Thailand kung saan siya inilagay sa life support. Samantala, si Bianca naman ay inilipat sa Udon Thani Hospital. At November 21, 2024, nang tuluyan nang pumanaw si Bianca at kinabukasan naman si Holly ay binawian na din ng buhay. At nang araw din na iyon, ang 28 years old na abogado na si Simon White na mula naman sa London
ay nasawi din dahil sa pagkalason. Marami pang mga British national na ospital dahil sa ininom nila at sila ay nalason. Kasama nga sa mga naging biktima ay kinilalang si Anne Koyman at si Freja Sorensen, 21 years old. At November 13, 2024 na natagpuan nga ang dalawa na wala ng malay sa banyo ng hostel na kanilang tinutuluyan. At kinagabihan ng tuluyan na pumanaw sina Anne at Freja dahil sa heart failure. Ayon sa mga balita, bago nga pumanaw ang dalawang babae, 13 oras silang sumusuka ng pulang likido. Nang araw din na iyon, isa pang turista mula sa Amerika ang binawian ng buhay dahil sa pagkakalason. Sa investigasyon nga, napag-alaman na 6 na mga biktima ang nasawi dahil sa methanol poisoning. At ang lahat nga ng biktimang ito ay pinaniniwalang nasawi dahil uminom sila ng lambanog. Napag-alaman nga na ang ininom ni Holly ay bootleg booze na merong mataas na antas ng methanol. Ang bootleg booze nga ay isang uri ng iligal at peking alak. Madalas ay gawa ito sa industrial alcohol at inilalagay nga sa recycle na bote. Ginagaya din ng mga gumagawa ng bootleg booze ang mga itsura ng branded na alak. At kadalasan, ang bootleg booze ay sadyang may halong methanol. Magkaiba nga ang lambanog at bootleg booze pero meron silang pagkakapareho. Sila nga ay parehong malinaw, matapang, walang label at parehong mura. Tulad din ng lambanog, ang bootleg booze ay hindi dumadaan sa tamang distillation. Subalit imbis na ethanol, methanol ang laman ng bootleg booze. Ito ay delikado at iligal. Sa bansang Laos, madalas na inaalok ang bootleg booze sa local bars at hostels. Hindi nga inakala ng mga turista na pumupunta sa bansang ito na ang iniinom nilang alak ay may halong laso na pala. May pagkakataon naman na free shots lamang na pinapainom sa mga turista ang mga inumin na ito at libre lamang. Kaya wala silang kaalam-alam na iligal ang pinanggagalingan ng inumin. Sino ba naman ang hindi tatanggi sa libreng alak, hindi ba? Sinasabi nga ng gobyerno ng Laos na nagsagawa na ito ng investigasyon sa nangyaring insidente at nagpahayag nga ng pakikiramay sa mga pamilya ng biktima. 11 empleyado nga ng Nana Backpacker Hostel ang inaresto kasama na ang manager nito. At December 21, 2024, nang ipinagbawal nga ng pamahalaan ng Laos ang pagbebenta o ang pagkonsumo ng Tiger Vodka at Tiger Whiskey, na pinaniniwalaang pinagmulan nga ng mga pagkalason. Ang gobyerno din ng Laos ay ipinag-utos na ang pagsasara ng pabrika nito at inaresto rin ang may-ari. Itinanggi naman ng bartender ng Nana Backpackers na nalason ang mga babaeng Australian sa kanilang bar at hostel. Ayon pa sa bartender, binigyan lamang niya sina Holly at Bianca ng vodka at Coke Zero. Gumawa nga ang bartender ng parehong inumin sa harap ng mga pulis at ininom para patunayan na walang methanol ang kanilang mga alak. Labis nga nakalungkutan ang naramdaman ng pamilya ng mga biktima. Lalo na ang mga magulang ni Holly at Bianca dahil napakabata pa nila. Winarningan din nila ang lahat ng mga turista na wag nang pumunta sa Laos dahil iniisip lamang umano ng mga tao doon ang kumita kahit na nakakamatay na ang kanilang mga itinitinda. At ayon nga sa mga doktor, kung mahigit 24 hours na ang handover mo mula sa pag-inom ng alak, malamang ay na-expose ka na sa toxic substance. At maaaring methanol poisoning na ang nangyayari sa isang tao. Dapat daw tumakbo na sa ospital ang isang tao para masuri at maagapan ang mga pangyayari. Ayon naman sa isang doktor, sa ibang bansa, napipilitan ang mga tao na mag-brew o gumawa ng sarili nilang alak dahil nga mahal ang presyo ng alak sa merkado. Dito na nga tumataas ang bilang ng mga biktima ng methanol poisoning dahil hindi tama ang proseso ng paggawa ng alak. Ayon nga sa mga doktor, kakaiba man pakinggan pero ang first aid sa taong nalason ng methanol ay dapat painumin siya ng hard drink tulad ng alak na Fundador at Jack Daniel na maraming ethanol. Napapabagal kasi umano ng ethanol na nasa hard drink ang pag-breakdown ng methanol sa sistema ng katawan ng isang tao. Pero kung ikaw ang tatanungin, alam mo ba kung bakit nakakalason ang lambanog? Unang-unang dahilan ay maling preparasyon. Kung hindi tama ang pagkontrol o fermentation, maaring magkaroon ng methanol. Ang unang patak ng mga distillate o tinatawag din na heads ay may mataas na methanol.
Sa tamang proseso, inaalis talaga ang heads at itinatapon dahil nakakalason nga ito. Meron kasing gumagawa ng lambanog na sinasadyang hindi itapon ng heads dahil pamparami ito ng produkto o shortcut ang proseso na kanilang ginagawa. Nagkakaroon din ng methanol sa distillation ng lambanog dahil mali ang temperatura. Pinaniniwalaang sinasadyang lagyan ng industrially produced na methanol ang alak para nga dumoble ang dami nito. Maling lalagyan o plastic ang inilalagay sa lambanog. Ang pag-imbak nga ng lambanog sa plastic containers ay nagdudulot ng leaching kung saan ang mga kemikal mula sa plastic ay lumilipat sa alak na nagiging methanol o iba pang mapanganib na kemikal. Nakakalason din ang lambanog dahil may gumagawa na naghahalo ng ibang kemikal para mapalakas ang epekto ng alak na nagreresulta nga sa methanol poisoning. Pero bakit nga ba delikado sa katawan ng tao ang methanol? Mabilis na na-absorb ng ating bituka ang methanol. Na-metabolize ito at nagiging formic acid na nakakalason dahil hindi kaya ng katawan natin na alisin ito sa ating sistema. Ito nga ang tinatawag na methanol poisoning. Kapag nakainom ka ng lambanog na may mataas na methanol content, pwede kang makaranas ng pagkahilo, hirap ibalanse ang katawan, pananakit ng tiyan at ulo at pagsusuka. Pagkatapos ay pwedeng mahirapan ka sa paghinga, lalo na at mataas na ang laman ng methanol content sa iyong katawan. Pwedeng manlabo din ang iyong paningin o mabulag. Kapag marami ka nang nainom na lambanog na may mataas na methanol content, pwede kang makomatose, magkonvulsyon o maging sanhi ng iyong pagkamatay. Pero kapag nakasurvive ka naman sa methanol poisoning, pwedeng mabulag o maapektuhan ang paningin habang buhay. At kapag nga nakainom ka ng lambanog na mayroong mataas na methanol content, pakiramdam mo tila ikaw ay lasing. Dahil ang mga sintomas nga ay hindi agad lumalabas sa taong biktima nito. Maaring tumagal nga ng isang araw bago lumabas ang mga sintomas at sa mga oras na ito pwedeng huli na ang lahat. Ang payo nga sa publiko para hindi mabiktima ng methanol poisoning ay bumili mula sa rehistrado o lisensyadong manufacturer. Dapat din daw merong FDA, DTI at BIR permit ang lambanog para makasigurado na dumaan sa tamang proseso ang paggawa ng lambanog. Maaari kasing delikado ang lambanog kung mabibili mo lamang ito sa isang bangketa o homemade lamang. Dahil ito ay hindi sumailalim sa quality control. Mag-ingat din kung ang lambanog ay sobrang mura at walang label. At sa huli nga, huwag bibili ng lambanog kung may kakaibang amoy ito tulad ng solvent. Dahil malamang may methanol na ang lambanog na ito. Sapagkat kahit konting methanol lamang ang mainom ng isang tao, luba itong delikado at nakamamatay. Sa ngayon nga ay wala pa ring nananagot sa pagkamatay ng mga turistang sina Holly at Bianca. At ang kanilang pamilya nga ay humihingi pa rin ng tulong sa gobyerno ng Laos para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Lalo na kalaunan nalaman nilang muling nagbukas ang lugar kung saan nga namatay ang kanilang anak at tila nagbebenta at namimigay pa rin ng ilegal na alak. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.